Magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pananambahan ngayong umagang ito. At anuman po ang ating mga kinakaharap sa araw na to, nawa po ay ibigay natin sa ating Panginoon yung ating buong pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi po sa Awit, chapter 66 or 66, verses 1 to 4. Sabi po dito, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan sa taglay mong kapangyarihan, ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Tayo na po at magpuri tayo sa Panginoon ng magkakasama at ibigay natin sa ating Panginoong Jesus yung pinakamataas na pagsamba at pagpapasalamat ngayong araw na to. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang muli ay kami ay magsama-sama na sumamba sa inyo kahit po sa online. Thank you Lord sa freedom na pinagkaloob mo sa amin para kami ay makaawit, makalapit sa inyo, makapanalangin, makapakinig ng iyong mga mensahe, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan at bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalayaan na masamba ka namin sa spirito at katotohanan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at nawa, ikaw ang makita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na walang imposible sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit. Kahirap sa tingin
kagalakan sumigaw. Amen. Tayo po ay sama-samang magpuri sa Panginoon ngayong araw na to. Salamatan natin, isigaw natin ang ating mga papuri at pagsamba. Panginoon, maraming salamat po sapagkat dakila ka, Panginoon. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Papasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo at sa katapatan mo, O Diyos. Hindi ka po nagbabago. Kahit may mga pagkakataon sa buhay namin na nagbibigay sa amin ng kalungkutan, salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan. You are our comforter. In times of problems, or if we are weak, you make us strong, O God. We praise you, Jesus. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo po sa aming mga buhay. Patuloy kaming sasamba sa inyo, Panginoon. Aming Panginoong Jesus, ikaw po ang aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan, na nagmamahal sa amin. Sa kahit ano pong sitwasyon, ay nalalaman mo, Panginoon. Maraming salamat po, O Panginoong Jesus. Maghari ka po sa aming buhay. Ikaw po ang aming kalakasan, ang aming kagalakan, at hindi namin kayang mabuhay kung wala ka. Sapagkat Jesus, ikaw ang aming buhay. Sa piling mo, ako'y nauuhaw. Pagkat sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo, may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapahingahan. Sa piling mo, makakaya ang lahat. Anuman ang pagsubok, anuman ang daanan, ayaw ko nang mawalay sa'yo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan. Ikaw lamang ang aking kagalakan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Minsan pa po, sa piling mo, ako'y nauuhaw. Pagkat sa piling mo, ako'y lumalakas. Sa piling mo'y may kapayapaan. Sa piling mo ay may kapahingahan. Sa piling mo, makakaya ang lahat.
wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Ayaw ko nang mawalay sa'yo, Panginoon. Ako'y yakapin mo, ikaw lamang ang aking kalakasan, ikaw lamang ang aking kagalakan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Amen. Purihin ka, Panginoon. Sa araw na to, tanggapin mo po ang aming mga papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating scripture reading ay galing sa 2 Samuel chapter 6 verses 5 to 15. Gamit ko ngayon ang magandang balita na version. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak ng sumasayaw. Sila'y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompeyang. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakun, natalisod ang mga baka kaya't hinawakan ni Usa ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon di namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Usa. Hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya't doon niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. 3 buwang nanatili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinigalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang turo at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ipod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Pagpalain ang pagbasa ng salita ng Diyos. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos, Elder Carno. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon po na ito na ako ay kanyang gagamitin para po ipahayag muli ang kanyang salita. At patuloy po niya akong sinamahan sa paghanda at ako po ay lubos talagang nagagalak sa ganitong pribilehiyo na maipangaral po ang ating Panginoong Hesukristo. Ito na po ang huling linggo na tatalakayin natin ang patungkol sa iron sharpens iron. Balikan po muna natin ulit. Sabi po sa aklat ng mga kawikaan, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Muli, patalasin po natin ang isa't isa sa pakikisama bilang mga tunay na Kristiyano, questionin ang mga taong may pagkakamali, palakasin ang mga taong nanghihina,
turuan ng mga nais matuto, at higit sa lahat, hamunin ang bawat isa na maipangaral si Kristo ng may tamang layunin at dedikasyon. Sabi po sa aklat ng unang Samuel, kinuha ng mga tagalungsod ng Heraim ang kaban ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lungsod ng Hearim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Wala na tayong narinig na isang salita na patungkol sa kaban ng tipan nang mailagay po ito sa lungsod ng Hearim. Ngunit binanggit ito ng isang beses ni Haring Saul sa aklat ng unang Samuel, kabanatang 14. Sabi po sa ikalawang Samuel, kabanatang 6, talatang 2, pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Huda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. It is the ark of God. It is representing His presence. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, tayo po ay sandali munang manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga sandaling ito. Salamat muli dahil po kami ay nagkatipon sa inyong pong pangalan para po pagbalay-bulayin ng inyong salita at maunawaan po namin yung gusto niyo pong ipaunawa sa bawat isa. Hangad po namin na kayo ang maluwalhati sa aming mga ginagawa, Panginoon. Hangad po namin ang pangalan mo lamang ang maitaas. Hindi po namin hinahangad na kami po yung makilala. Pagkos ikaw lang po ay maipangaral ng tama, Panginoon, at kilalanin kanila, O Diyos. Kaya Lord, samahan niyo kami sa mga sandaling ito. Muli, ikaw po ang makita sa aking kinaupuan at ang salita mo lamang po ang kanilang marinig, ang aming marinig, O Diyos. Sa inyo namin pinagkakatiwala lahat ng ito. Sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Paano nga ba nagkaroon ng kaban ng tipan? Nagsimula po ito sa panahon nila Moises. Ang Diyos po ay gumawa ng tipan, a conditional covenant. Nangako ang Diyos ng mabuti sa kanila at sa kanilang mga anak sa maraming henerasyon kung susundin nila siya at ang kanyang mga batas. Ngunit lagi niya pong pinapaalalahanan ang mga Israelita na dapat po talaga silang sumunod. Dahil kung hindi sila susunod, sila po ay parurusahan at ikakalat sila kapag sila po ay susuway. Bilang tanda ng kanyang tipan, ay pinagawa niya sa mga Israelita na gumawa ng isang kahon alinsunod sa kanyang sariling disenyo, kung saan ilalagay ang mga tapyas na bato na naglalaman ng 10 utos. Kahit kailan ay hindi po natin malalaman ang takbo ng ating buhay. Nakakagawa pa rin po tayo ng mga aksyon na mali na pala sa harapan ng tao. Nakakagawa na pala tayo ng mali sa kapwa natin nang hindi natin namamalayan. At nakakagawa na po pala tayo ng mali sa harapan ng Diyos nang hindi natin namamalayan. Kasi po may mga kilos tayong hindi naangkop sa ating komunidad, maging sa ating pong iglesia, sa kinabibilangan po nating mga samahan, kahit po sa ating tahanan o sa iba pa pong lugar kung saan pa po ba tayo kabahagi. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay binigyan ko po ng titulo o title na Pleasing God is Our Focus. Ulitin ko po, Pleasing God is Our Focus. Bata pa lang po tayo ay may mga okasyon na tayong dinadaluhan. Maaring kaarawan ng ating kaibigan, Christmas party kapag sa school, JS Prom, Hearts Day at marami pa pong iba. Minsan tayo naman po yung dinadaluhan kasi kung kaarawan po natin, tayo po yung pupuntahan ng mga kaibigan natin kasi tayo po yung naghanda o may pagkain po na inihanda si nanay at si tatay. Siyempre po, pag mga ganung bagay, nung bata tayo, simpleng kainan lang, masaya na, kulitan, tawanan. Pero nung nagkakaedad na tayo, nadagdagan na po, meron na pong kantahan, kasiyahan, at kung ano-ano pa. Marami na pong nadagdag. Sabi po sa aklat ng awit, ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila ay magpupuri sa iyong pangalan. Mga kapatid, anumang bagay dito sa mundo na ating gagawin, dapat ang Diyos po lagi ang nalulugod. Hindi po ang ating mga sarili,
hindi po ang mga kapwa natin. Dapat po Diyos po lagi ang malulugod. Hindi masama na maging masaya. Pero kung yung pagsasayo po natin ay kinakalaban ng Diyos at maging ang kanyang salita ay kinakalaban din, ay ibang usapin na po ito. Pagmasdan po natin ang pagsamba sa Diyos. Kadalasan, kaya po tayo dadalo sa isang gawain dahil magaling ang kakanta, magaling ang magsasalita, magaling magpatawa ang magsasalita. At may mga pagkakataon po na kaya tayo dadalo sa isang gawain dahil may artistang dadalo sa iglesia o may mga politikong magsasalita. Ganun po kadalasan at marami pa pong iba. Ngunit ang pagsamba ay hindi po tungkol sa kung ano ang nakakalugod sa atin. At ang pagsamba ay kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Sabi po nga po sa aklat ng dito po sa ating pag-uusapan sa 2 Samuel kabanatang 6, mga talatang 5 hanggang 8, sabi po, si David at ang buong bayang ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompyang. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon di namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Ang una po nating masusumpungan dito sa ating pag-uusapan ay, our God is holy and just, so let us be careful. May maling ginawa sila David, maging ang kanyang mga tauhan sa pagkakataon na ito. Dahil sila po mismo ang kumuha ng kaban, imbis na payagan niya ang mga Levita na ihatid po ito sa kanila. Hindi rin po dapat ito isakay sa isang kariton kahit luma man o bago. Dahil ito po dapat ay pasanin sa mga balikat ng kalalakihan at dalhin ng mga Levita lamang. Sabi po sa aklat ng Exodo, gagawa rin kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban. Tigalawa sa magkabila, gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto. At isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. Sa kanilang lubusang pagsasaya ay nawala po sa isip ni Uza na bawal hawakan ng kaban ng tipan. Ito po ang problema, nanatili sa kanila ang kaban ng tipan dahil anak siya ni Abinadab at kapatid niya si Ahio. So in the first place po, alam niya na bawal talaga itong hawakan o mahawakan sapagkat ito po ay sagrado at maaaring mamatay kung sino man ang hahawak nito. Sabi po sa aklat ng mga bilang, kapag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito'y naibalot na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito ay dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit huwag nilang hahawakan ang mga sagradong bagay sapagkat mamamatay ang sino mang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. Ito ang mga tungkulin ng mga anak ni Kohat tuwing ililipat ang toldang tipanan. Kahit hindi po natin sadyain ang paghawak sa kaban, ang paghawak po dito ay direktang kasalanan sa batas ng Diyos at magreresulta po ito ng kamatayan. Ito po ay isang paraan ng pagpapanatili ng kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, kahit sa ating buhay po, may mga kilos po talaga tayong ginagawa na nababiolate na natin ng Diyos. Alam po natin yan sa ating sarili. Kilala mo kung sino ka, kilala ko kung sino ako, at mas kilala po tayo ng Diyos. Napakapalad po natin dahil hindi na po natin nararanasan yung mga bagay na ganito, yung naranasan po ni Uza. Dahil noon po sa panahon ng lumang tipan, I'm sure po nabasa nyo na naman at pamilyar po kayo sa kwento nila Noah. Yun po, may pagkakataon po na kapag ang Diyos ay nagagalit, siya po mismo ang gumagawa ng paraan para ikasawi ng isang tao, kagaya po ng kay Uza, o sirain ng isang bayan, gaya po na nangyari nga doon sa panahon nila Noah. Nagpadala ang Diyos ng matinding baha na kumitil sa mga tao, at maging sa Sodoma at Gomora, pinaulanan po ito ni Yahweh ng apoy at asupre. Ano po ba yung mga pagkakamali ni Uza? Una po, nagkamali si Uza
sa pag-aakalang hindi mahalaga kung sino ang magdadala ng kaban. Pangalawa po, nagkamali si Uza sa pagkakamaling hindi mahalaga kung paano ito dinadala. Pangatlo po, nagkamali si Uza sa pag-aakalang alam niya na lahat tungkol sa kaban sapagkat ito po ay nasa bahay ng kanyang ama ng napakatagal. At pang-apat po, nagkamali si Uza sa kanyang pag-iisip na hindi maaalagaan ng Diyos ang kanyang kaban. Kahit mismo, tayo po ay may mga pagkakataon na ang naaalala lamang natin patungkol sa Diyos na ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Yun lang, lagi po nating naisantabi ang pagiging banal ng Diyos at makatarungan. Nagalit po si David dahil alam niya sa kanyang sarili na may nagawa siyang pagkukulang dahil siya po ang tagapanguna. Siya po ang tagapanguna. Mabuti po ang hangarin ni David, ngunit siya po ay nagkaroon ng pagkalito kung hindi ba sapat ang kanyang mga mabubuting hangarin. Nais po ni David na dalhin ang kaban ng Diyos sa gitna ng mga taga-Israel upang magalak din sila. Dahil sa nangyari kay Uza, naramdaman po ni David na hindi niya kayang gawin ang nais ng Diyos na gawin niya. Base po sa aking pagsasaliksik, ang ibig sabihin po ng Perez Uza sa wikang Hebreo ay ang pagpaparusa kay Uza. Sabi po sa ikalawang Samuel, kabanatang 6, mga talatang 9 hanggang 11. Dahil dito ay natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ng kaban ng tipan? Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed Edom na tagagat. 3 buwang na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed Edom at ang kanyang sambahayan. Ang pangalawa po nating makikita dito ay, our God is holy and just, so let us be aware. When we make a decision, una po nating gagawin dapat ay lalapit tayo sa Diyos. Yun dapat lagi po ang una nating gagawin. Natiyakin po natin sa ating sarili kung sinong tao ang lalapitan natin sa gitna ng ating kinakaharap. Bilang mga Kristiyano, syempre po kadalasan kapag tayo may mga problema kinakaharap, tayo po ay nananalangin sa Diyos. Sabay, ibabahagi natin sa kapatid sa iglesia upang tayo po ay maipanalangin. Ganun po talaga dapat ang ating ginagawa. Hindi naman po maaring gawin natin na Kristiyano tayo tapos lalapit tayo sa hindi po natin kapatid. Baka malayo po tayo sa Diyos. Kaya tandaan po natin na kapag tayo may problema, sa kapatid lamang tayo lalapit, sa may papanalangin tayo, sa papayuhan tayo ng mga Bibliyang paalala. Natatakot na po si David dahil alam niya po sa kanyang sarili na hindi niya magagawa yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Kaya sa nagdesisyon na ihatid po ito sa bahay ni Obed Edom na tagagat. Bakit kay Obed? Dahil si Obed ay isang makapangyarihang tao ni David. Nagmula po siya sa tribo ng mga Levita. Si David kasi ay masyadong na-excite na wala po sa kanyang isip yung itinuro ng Diyos kung paano ba dadalhin ang kaban ng tipan. Dalang-dala po sila ng kasiyahan na humantong sa kasawian ni Uza. Matindi yung nangyari kay Uza, pero matagal nang binalaan ng Diyos ang mga Israelita patungkol sa kaban ng tipan na ito po ay banal. Gaya natin mga kapatid, maraming pagkakataon na kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikita natin ang ating mga sarili rito. Nakikita natin kung ano ba yung mga pagkakamali na ating ginagawa. Lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos patungkol sa kanyang paghatol sa kasalanan. Pero still, matitigas pa rin po ang puso natin. Kaya please, maging aware po tayo when we make a decision that pleases God. Si Obed-Edom ay isang taong may takot sa Diyos at nagpakita po siya ng wastong paggalang sa kaban. Hindi po siya kagaya ni Uza na masyadong naging pamilyar sa kaban dahil matagal nga po itong namalagi sa kanilang tahanan. Dahil matapat si Obed-Edom at sumunod sa Diyos, sila po ay pinagpala. Kapag sinunod po natin ang salita ng Diyos at ang kanyang kabanalan ay ginagalang po natin, ang pagpapala po ay susunod. Nais ng Diyos na ang arka ay maging isang pagpapala para sa Israel, hindi isang sumpa. Maaari nating sabihin na ang sumpa ay hindi nagmula sa puso ng Diyos, ngunit mula sa pagsuway ng tao. Kasi kung sadyang hindi tayo matuwid
at patuloy na hindi nagpapasakop sa Diyos, maaari nating sapitin ang bigat ng kanyang parusa. Ngunit kung tayo po ay patuloy na lubusang magpapakumbaba sa kanyang harapan, tiyak po ang ating pagpapala. Pagpapala po na galing sa langit, hindi pagpapala na galing sa mundo. Magkaiba po sila. Kapag ang pagpapala po ng Diyos ay dumating sa bawat isa, kahit sa simpleng kaparaanan, tayo po ay nakokontento at ito po ay makalangit. Pero kapag ang pagpapala po na ating natamo o dumating sa atin ay galing sa mundo, ang mangyayari po ay hindi tayo makokontento. Maghahangad pa po tayo ng masigit. Iisipin po natin na hindi ito sapat para sa atin at ilalayo po tayo nito sa piling ng Diyos. Mga kapatid, ako po ay nakikiusap na kapag tayo po ay magdidesisyon, ituon natin lagi ito sa kabanalan ng Diyos upang hindi po tayo maparusahan. Sabi po sa 2 Samuel, kabanatang 6, mga talatang 12 hanggang 15. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang patabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Natutuwa si David na malaman na ang pagkakaroon at kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring magdala ng pagpapala sa halip na isang sumpa. Natutuwa din po siya na makita na kapag sumunod sila sa Diyos, sila po ay pagpapalain. Makikita rin po natin na si David ay lubos po na nagpakita ng kapakumbabaan at alam niya na sila ay nagkamali. Sabi po sa aklat ng unang kronika, dahil hindi namin kayo kasama ng unang buhatin ito, nagalit ang Diyos nating si Yahweh, sapagkat hindi namin ginawa ang ayon sa ipinaghuutos niya. Kausap po ni David dito ay yung mga pinuno ng angkan ng mga Levita. Aminado siya na mali yung unang attempt nila. Mga kapatid, ang lubusang pagpapasalamat sa Diyos ay kung paano po natin siya sinasamba ng may kagalakan sa ating puso. Ang pagsasaya ni David ay hindi peke. Ito po ay tunay. Sabi po sa aklat ng awit, purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plota, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Sobra-sobra po sila magpasalamat at magpuri sa Diyos. Dahil tiyak ni David na sila po ay pagpapalain ng Diyos kaya lubos ang kanilang kagalakan. Kung tayo po ay magbibigay ng kapurihan sa Diyos, dapat po ito ay totoo. Hindi natin ito dapat gagawin para lamang makitang mas angat tayo sa ibang mga kapatid natin sa Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay sa Kanya magmumula. Tiyakin lamang natin sa ating sarili na tayo ay aasa lamang sa Kanyang biyaya. Bilang pagtatapos po, kung napansin po ninyo sa ating pinag-usapan, ay baka po ang natalisod, hindi ang kaban ng tipan. Maging ang kariton ay hindi rin natumba. Sabi po sa aklat ng Mateo, kabanatang 8, mga talatang 24 hanggang 27. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya. Pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Gayunpaman, tulad din po ng mga alagad na nabigo na manalig sa kanilang guro o sa ating Panginoong Jesus. Si Uza, sa ilang sandali, nadama po niya na responsibilidad niyang iligtas ang integridad ng Diyos
at kailangan nito ng tulong niya. Kailangan po nating makinig ng mabuti sa sasabihin sa atin ng Diyos at sa pagsunod ay sikaping gawin lahat ng kanyang iniutos. Oo, ang Diyos ay mapagmahal at maawain, ngunit siya rin po ay banal at ipagtatanggol niya ang kanyang kabanalan sa kanyang kapangyarihan. At ito po ay aakma sa kanyang kabanalan. Bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo tumitingin sa kaban, kundi sa Panginoong Hesus na mismo. Hindi naman po natin binabaliwala yung kaban ng tipan, pero dapat po sa panahon natin nakatoon at nakatingin lamang po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ang tumubos sa ating mga kasalanan at siya rin ang dahilan kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Muli mga kapatid, huwag po natin kaliligtaan na banal ang Diyos. Oo, mapagmahal ang Diyos, pero hindi po yung dahilan para magpatuloy po tayo sa ating mga kasalanan dahil banal po ang Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kailangan po nating tigilan, magsisi, iwaksi ang kasalanan, talikuran po natin lahat ito, tanggalin dahil ang Diyos ay banal at makatarungan. At higit sa lahat, ang kapatawaran ay nangangailangan lamang ng kapalit na dugong handog at ito po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. Salamat o Diyos dahil nandyan ka na kami ipatuloy na ginagabayan. Lord, tulungan nyo kami na sa lahat ng aming gagawin na ikaw lamang po ang malugod, hindi po kami. Panginoon, hangad po namin na maitaas ang iyong pangalan na ikaw lamang ang maluwalhati o Diyos. Bantayin nyo kami, maging ang aming puso't isipan o Diyos, nang sa gayon ay hindi kami magkasala, na hindi kami mapahamak, Panginoon, sa mga desisyon po na aming gagawin, Panginoong Hesukristo. Lord, panatilihin niyong malakas ang bawat isa, na kami po ay mananalig lamang sa inyong salita. At ito po ang gagawin naming basihan para kami po ay para po malabanan namin ang tawag ng mundo, ang tawag ng laman o Diyos, na kami ay didepende lamang sa inyong salita, Panginoong Hesukristo. Lord, turuan nyo rin kami na hindi maging padalos-dalos sa aming kilos, nang wala pong matisod sa amin na hindi kapatid, maging sa mga kapatid namin sa inyo o Diyos. Hindi kami maging katitisuran, Panginoon, bagkos sila po ay lalapit sa amin at magnanais na maging kapahagi ng inyong katawan, Panginoon, at tulungan nyo rin kami na maipakilala ka po sa kanila ng may tamang layunin, no Diyos. Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala lahat ng ito, Panginoong Hesukristo. Salamat po dahil napakabuti mo at napakatapat po ninyo sa amin. Patuloy niyo pong i-provide lahat ng aming pangangailangan, o Diyos, yung sapat po sa aming mga pangangailangan, Panginoong Hesukristo. At ang may mga karamdaman, bigyan niyo ng kagalingan, at ang may mga pinagdaraanan sa buhay ay bigyan niyo po ng maayos na kapahingaan, o Diyos. Tulungan niyo kami na malagpasan lahat ng aming mga kinakaharap, Panginoon. Kaya Lord, sa inyo na pinagkakatiwala lahat ng ito. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Naway na pagpala po ang bawat isa. Muli maraming salamat po. God bless us all.